samahan nyo kaming mag-alay ng awit ng papuri sa ating Panginoon. Let's declare who our God is in our lives. Hallelujah. You hold my every moment. You calm my raging seas. You walk with me through fire and heal all my disease. I trust in you, Lord. I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need.
Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Sister Nympha at nagtatrabaho ako dito sa Barin. Gusto ko lang pong i-share sa inyo ang aking testimony kung gaano kabuti ang Panginoon sa aking buhay. Last 2018 December po ay nagkaroon po ako ng karamdaman na nagkaroon po ako ng bukol sa aking thyroid. Ito po ay cyst at maraming salamat sa Panginoon at binigyan ako ng amo na nagbigay sa akin ng pangunawa at ako ipinadoktor kaagad at nalaman nga po na may cyst po yung aking thyroid at ganun po at nag-undergo po ako ng needle aspiration po at nakakuha po sila ng 3 ml po na tubig at may kahalong mga cells at dugo po. At sabi ng doktor po sa akin na pag 6 months lumaki po yung aking cyst sa leeg ay kung bumalik po ay tatanggalin po after 6 months yung aking thyroid. Kaya ang ginawa ko po, nanalangin po ako kung minsan hindi na ako makatulog kahit 2:00 ng madaling araw ay bumabangon po ako para manalangin sa ating Panginoon at talagang inilalapit ko sa Kanya na Lord, pagalingin mo naman ako na nawa ay hindi na bumalik yung bukol sa leeg ko. At ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil after 6 months ay hindi naman lumaki yung aking thyroid. At ganun din po na after 1 year, almost 2 years na po ngayon, ay ito po ay magaling na po ako at wala na pong bukol yung aking leeg. Kaya maraming salamat sa ating Panginoon at ako'y kanyang pinagaling ng talagang wala ng bahid yung bukol sa leeg dahil napaka-pangyarihan mga kapatid ang ating panalangin basta't buo ang ating loob na ilapit sa ating Panginoon, ating mga suliranin ay walang imposible sa kamay ng ating Panginoon. Kaya maraming salamat sa iginawad ng Panginoon sa akin na healing. Talagang if we believe in Him, we always have victory in our lives. Kaya thanks be to God. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Margaret. Nagtatrabaho bilang caretaker dito sa Taiwan. Gusto ko lang po ibahagi sa inyo ang kabutihang ginawa ng Diyos sa aking buhay. Noong mga nakaraang buwan po, ako po'y dumanas ng matinding trials sa buhay ko. Yun po yung depression. Ganon po pala ang pakiramdam ng isang depressed na tao. Nangihina ang buong katawan, pati yung aking buhay spiritual. Andoon yung tinatamad na akong manalangin, punong-puno ng galit yung puso ko. Hanggang one time na nasaktan ko yung halaga ko at nagdulot ito ng pamamaga sa kanyang kamay. Ako po'y umiyak sa Lord. Humingi po ako ng kapatawaran, ng tawad. At sabi ko sa kanya, Lord, tulungan mo naman po ako na pagalingin sa karamdamang ito. Palayain mo ako sa karamdamang ito, Lord. Baguhin mo po ang buhay ko. Ganun din po, tinawagan ko yung isang friend ko sa Singapore, kay Sister Amy. Sabi ko, sis, pag-pray mo nga ako, ang bigat-bigat na ng nararamdaman ko. Sabi ko sa kanya. Tapos, nag-pray po kami. Tapos, sabi niya sa akin nung tapos na kaming manalangin, sis, subukan mong makinig sa Life Voice Journey, morning dasal every 5 a.m. sabi niya sa akin. Tapos sabi ko, sis, hindi ako makadyon ng 5 a.m. kasi yung alaga ko, hindi stable yung tulog niya. Tutulog ng 9:30 in the evening, tapos gising niya ng mga 1:30, 2:30, mga 3:40, halos minsan oras-oras gumigising na paggising na siya. Tapos sabi niya sa akin, i-replay mo na lang sis, sabi niya sa akin. Tapos yun nga po, sinubukan ko siyang pakinggan, nire-replay ko siya ng 9 a.m. in the morning.
Talagang tunay nga na nakaka-bless yung programa ng Life Boys Journey Morning Dasal. Nakaka-bless talaga yung mga mensahe ni Pastor at Leperly. Kaya, glory to God kasi patuloy ko na makikinig sa Morning Dasal. Doon talaga nabago yung buhay ko. Doon talaga na makapangyarihan talaga ang Diyos at ang kanyang mga salita. Ngayon po, ako po totally na gumaling na sa aking karamdaman. Kaya, glory to God. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Janet de Guzman, OFW po dito sa Bahrain. Nais ko lang pong ihayag at magpasalamat sa kabutihan po ng ating Panginoon. At pangalawa po, nagpapasalamat po ako sa LBJ Ministry. Dahil po sa mga prayer request ko po tungkol sa aking sakit, ang kagalingan ko po, talagang sinasama po nila ako, pinagdadasal po nila ako sa gabi. Dahil ito po lately ay nagkasakit po ako, hindi po ako makalakad. Pero pinagamot po ako ng amo ko, nag-under po ako ng therapy 2 times, may 6 session po ako. Kaya lang po, hindi ko po kaya dahil sa tuwing mag-session po ako ng therapy, pagkatapos po noon, nagsusuka po ako, inaantok po ako. Sa karpa lang po habang pauwi, suka na po ako ng sukat, antok na antok po ako. Pagdating po ng bahay, banyo na po agad ang tinatakbo ko. Kasi po talagang sukang-suka na po ako. At pagkatapos po magsuka, hinang-hina po ako. Kaya sasabihin po ng amo ko, lumaretso ka na ng kwarto mo, matulog ka. Ganun po nang ganun ang nangyayari sa 2 session ko. At ang dami ko pong gamot. At pangalawa po, pagkatapos po ng session ko nung nakaraan, naglinis po ako sa likod, may allergy po ako sa ilong. Na-allergy po ako, 2 nights po. Ang sobrang allergy ko, hanggang na magana po yung ilong ko, namula po. Pati mata ko po, nag-aano po yung mata ko, nagluluha. Hatching po ako ng hatching. Another gamot na naman po yun. Sa kainom ko po ng gamot, sinikmura po ako. Kaya sabi ko, hindi ko po kaya. 3 days na po ngayon, itinigil ko po ang gamot, kinausap ko po ang amo ko. Talagang dasal lang po ako, nagpapasalamat po ako sa may kapal na sa tuwing dasal po, talagang nandyan po siya, yung faith ko po kay God. Sa hindi ko po pag-inom ng gamot ngayon, wala po ako nararamdaman. Okay po ako ngayon, maayos po yung paglakad ko. Kaya tama lang po na isa pamuhay po natin yung salita ng Diyos, manalig po tayo sa Kanya, yung faith po, yung trust po natin, ibigay na po natin lahat sa Diyos. Dahil siya lang po talaga yung makakatulong sa atin, lalo na po sa ating mga OFW na malayo po sa pamilya. Naiiyak na po ako sa tuwing nagkakasakit po ako, naisip ko pamilya ko. Pero napakalayo po nila, ayoko naman pong pati sila mang problema sa akin. Kaya lagi po ako na sa every night po, prayer request ko po yan, kagalingan ko. At hindi po ako binigo ng ating Panginoon, napakabuti po niya sa buhay natin, sa buhay ng bawat isa, sa akin po. Masasabi ko po na hindi po niya ako pinabayaan. At maraming salamat po sa buong LBJ team, sa LBJ Ministry, kay Sis Winnie po na siya naghikayat po sa akin dito. Maraming salamat po sa ating Panginoon na hanggang ngayon po, ito po at malakas po ako, hindi po ako nahihirapan magtrabaho ngayon. Maraming salamat po sa lahat. God bless. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, magandang araw po. Ayan, salamat po sa mga nagbahagi ng kanilang mga testimony na tungkol sa kagalingan. Ayan po, ngayong araw na to kung sino po yung nangangailangan ng kagalingan, kung kayo po yung nakakaranas ng sakit. Ayan po, ngayon po yung pagkakataon natin manalangin sa Panginoon. Kung kayo po ay may sakit physical body, in your mind, in your soul. Ayan po, ngayon po ang ating pagkakataon na magdasal sa Panginoon. At bago po yan, may babahagi muna po ako sa salita ng Panginoon at tayo po ay manalangin muna. Yes, Lord God, Hallelujah Jesus, Panginoon. Lord God, salamat Lord God sa araw na to, sa aming pakikinig ng iyong mga salita. Salamat Lord God sa aming mga napakinggan na kagalingan na Lord God, na sinagot mo Panginoon, Lord God, sa kanilang buhay.
buhay, Panginoon. At naniniwala kami, Panginoon, ngayong araw din na ito, Lord God, kami makakaranas ng kagalingan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw yung Diyos sa buhay, ikaw yung Diyos sa makapangyarihan, Panginoon. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Ikaw yung Diyos sa dakila, pinupuri at pinapasalamatan ka namin. At Lord God, sa aming mga salitang maririnig ngayong araw na ito, Panginoon, ay ikaw siyang kumilos, Panginoon, at panghawakan namin yung salita mo, Lord God, ngayong araw na ito, Lord God. Ikaw lamang umaitas, Panginoon. Salamat, Lord God. Lahat papurit na sa salamat ay sa iyo lamang, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ito po, sabi nga po sa Jeremiah chapter 17 and verse 14 po. Ang sabi po dito, Yahweh, pagalingin mo ako at ako'y lubusang gagalingin. Sagipin mo ako at ako'y ganap na maliligtas. Ikaw ang tangi kong pupurihin. Ayan po, salamat sa salita ng Panginoon. Diba, sabi nga po, Yahweh, pagalingin mo ako. Kaya wala po tayong ibang aasahan o malalapitan po tayo nakakaramdam ng karamdaman. Alam ko po kung tayo po nakakaranas ng sakit, lahat po apektado, maging ating physical body, ang ating spiritual apektado kung tayo po yung may nararamdaman. Kaya po ay ito po yung pagkakataon na tayo po ay lumapit, tumawag sa Panginoon na manalangin. Kasi po yung mga doktor at nurse, instrumento lang po sila ng Panginoon. Ang Panginoon pa rin po ang mag-aano sa atin, ng magbibigay ng kagalingan. Yan po, ang tanging po natin magagawa ay magdasal, lumapit, na Panginoon, ako po'y pagalingin mo. Dahil itong sakit na to, ihihingi po natin ng sa Panginoon, iiyak po natin, iluhod po natin yan sa Panginoon, yung sakit na ating nararamdaman, o maging yung kapamilya natin, maging kaibigan natin, kung alam natin sila may sakit, ipagdasal po natin yan sa Panginoon. Dahil po ang Panginoon, pag tayo sinagot, wala din po tayong ibang mapapasalamatan, mapupurihan, kundi ang Diyos lang din. Siya din yung ating mapupurihan at mapapasalamatan. Kaya nga po, diba, kung tayo po ay nakakaramdam ng sakit. Ako po kanina, masakit din po yung ulo ko, yung tiyan ko. Maging ako po, bago po ay, bakit talaga yung ulo ko, sakit tiyan ko, nag-pray ko sa Panginoon na, Lord, tulungan mo po ako kasi ang sakit talaga ng ulo ko, hindi ko kaya. Tapos, pati yung tiyan ko, tapos hindi ko alam kung ano ba yun, kung nagugutom ba ako o na lamigan lang, pero nag-pray ako sa Panginoon na pagalingin niya ako. Alam ko, simple lang po yun, pero ang Panginoon pa rin yung kumilos, diba? Kasi po, pag masakit talaga, hindi ka makapag-pray. You need to pray to God. Ayun po, pinagaling niya po ako at ngayon po ay maayos na po ako ngayong araw na to. Kaya kayo po sa inyong mga sakit o mga cancer man yan, o mawala na daw lunas yung sakit do, magtiwala lang po tayo sa Panginoon at magdasal dahil sa Panginoon may miracle po yan. Kung ano po yung pananampalataya yung pinagpipray nyo sa Panginoon na ikaw ibibigay niya ng kagalingan at naniniwala ka, nagtitiwala ka, ibibigay ng Panginoon yan at ibibigay ng kagalingan. Yan po, diba? At yung kalooban pa rin po ng Panginoon ang masusunod. At ayun nga po, minsan yung mga karamdaman na yan ay pinapahintulutan din ng Panginoon upang tayo lubusang manampalataya sa Kanya, lumapit tayo sa Kanya. Hindi po tayo pinapahirapan ng Panginoon kung tayo nakakaranas ng karamdaman o dahil ba gawa ng kasalanan natin. Minsan po ay ito lang ang paraan po ng Panginoon at tayo lumapit sa Kanya, manumbalik sa Kanya, manampalataya uli sa Kanya. Kaya ayun po na ito ay ipagdasal lang po natin yung sa Panginoon. No matter what happen, always trust to God po. Magtiwala lang po tayo sa Kanya. Kaya ito pong mga salita ng Panginoon na iiwan ko po sa inyo, ay panghawakan nyo po yan na ang Panginoon ay tutupad sa Kanyang pangako sa atin. Kaya maraming salamat sa inyo pong pagsama ngayong araw na to. At ngayon po ay tayo po dadako sa pagdarasal sa inyong physical body, in your mind, in your soul. Kung saan po kayo may sakit, ilagay niyo po yung kamay at ipagdarasal po natin yan sama-sama. In your mind, kung kayo po hindi nakakatulog, hindi po kayo nakakapag-isip ng maayos, may depression, anxiety, ilagay niyo din po yung kamay niyo sa ulo niyo o saan mang sakit dyan. Iyan po, sama-sama tayo magdasal ngayong araw nito sa Panginoon. At pangunahan po tayo ni Nanay Rosalina na ipag-pray about soul.
At mamaya po si Nanay Cecilia, ipag-pray tayo about physical body. Kaya let's pray together to our God. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Magandang umaga. At purihin ng Diyos sapagkat tayo ay patuloy na makakalapit sa trono ng biyaya upang ilapit natin sa Diyos ang kagalingan ng ating mga kaluluwa. So sa mga nakikinig at nangangailangan din ng kagalingan ng kanilang mga espiritu at kaluluwa, sumama po kayo sa amin at manalangin din. So let's pray. Father God in heaven, we thank you, Lord, for this opportunity. We thank you, Lord, for this morning that we can always come into the throne of your grace upang ilapit sa iyo, Panginoon, ang kagalingan ng aming mga kaluluwa, espiritu, upang patuloy na maging malakas ang aming paglilingkod sa iyo. Father, we pray in the name of Jesus. We pray for our souls to be healed. Take away our fears, loneliness, our grief, our heartache. Lift our downcast spirit. We believe that you are God, the impossible, and nothing is too hard for you. Oh, for you, O Lord God, the maker of heaven and earth, and all its fullness, able to heal all aspect and area of our life. Our souls, O Lord, we ask you to heal our souls and our spirit. Bless our heart with love, faith, and contentment. Grant us inner peace, faith, comfort our soul, and free us from all evil. We also pray for our situation of our dwelling place, our country, and the whole world, for healing. Eradicate COVID-19. Eradicate the variant, all kinds of variant that is coming in the name of Jesus. We rebuke you and we command you to flee away from our country in the name of Jesus. Eradicate, O Lord, so that it will not spread anymore. We lift up to you, O Lord God, those who lost their loved ones. Lift up their souls to level up their faith and trust in God. Sapagkat ikaw lamang ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na buhay. May magagawa, Panginoon, sa aming buhay upang palakasin ang aming espiritual na buhay, palakasin ang aming kaluluwa, bigyan ng kapangyarihan na pagtagumpayan ang lahat ng gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Ikaw, O Diyos, ang aming pag-asa. Ikaw ang aming kanlungan. Ikaw ang aming buhay. Diyos na hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Oh, Father God, in the name of Jesus, we thank you, Lord, and we claim for the victory, for the answer of our prayer. Heal our mind, our will, and emotion. Heal our spirit, O Lord God, in every area and every aspect of our life. And we ask all these things in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen at amen. Maraming salamat, Ate Rosalina, sa iyong panalangin. Nadako naman tayo ngayon sa magpapanalangin sa ating physical bodies. Pero bago ang lahat, isang magandang araw sa mga nakikinig at mga nanonood sa episode na ito. Samahan niyo po ako na pagpanalangin yung ating mga karamdaman na nararanasan sa ating pangangatawan mula ulo hanggang paa. Kaya halina po at tayo ay manalangin. Heavenly Father, we lift up to you those, Lord, yung mga tao ngayon na nagkakaroon ng nakakaranas ng mga may sakit sa ulo, Panginoon, yung mga may migraine, yung mga may brain tumor. In the name of Jesus, Lord God, we cancel those sickness in Jesus' name. Lord, we lift up to you even yung mga may problema sa kanilang mga mata, sa kanilang mga pandinig, Lord, yung mga
nagpaparang mga ilong, mga sakit sa lalamunan, may mga tonsillitis. In Jesus' name, I pray we cancel that in Jesus' name. Lord, I even lift up to you those yung mga nakakaranas ng mga may goiter, yung mga may problema sa kanilang mga dibdib, sa kanilang yung mga may heart ailments, yung mga heart issue, yung mga rheumatic heart, enlargement of the heart, Lord God, even yung mga breast cancer, may mga problema sa kanilang mga lungs, Panginoon, especially those nowadays na may nagsasuffer ng mga pneumonia, may mga nagsasuffer ng mga emphysema, Lord, in Jesus' name. We also rebuke that in Jesus' name. Tinataas din namin, Lord, yung mga, especially now na pandemic, yung mga tinamaan ng severe acute respiratory syndrome o tinatawag nilang COVID-19 in Jesus' name. Those yung mga nakakonfine na mga COVID patient na nasa hospital or nasa kanilang mga bahay, Lord God. Yung mga naka-quarantine, Lord God, na nagpapagaling sa mga sakit na ito in the name of Jesus. Tunay nga po yung mga ganitong pagkakataon ay gamitin mo nga po ng mga kaparaanan mo upang sila ay dumulog sa iyo. Stir up mo nga po ang kanilang mga faith, Lord God, na ikaw ang tatawagin bilang pinakamahusay na manggagamot, Lord, in Jesus' name, Lord God. Lord, yung mga nakikinig at nanonood, may mga problema sa kanilang gallbladder, Lord God, sa kanilang pancreas, Lord, yung may mga diabetes, Lord, yung may mga bato sa kanilang kidney, Lord God, o sa kanilang mga abdo, in Jesus' name. Tutunawin mo nga po yan sa pangalan ni Jesus. Lord, tinataas ko rin po kung anyone, yung mga may sumasakit ang tiyan, may nararamdaman silang pangangasim, meron silang nararamdamang mga acid reflux, yung mga may ulcer. Lord, tinataas ko rin po yan sa inyo na walang imposible na hindi nyo kayang abutin sila ng inyong kagalingan. Lord, I pray na even yung mga may problema sa kanilang mga reproductive system, yung kanilang may problema sa mga mahirap na mga anak, yung may mga PCOS, yung may mga prostate cancer, Lord, even yung may mga pangangapal ng matres o kung ano man yung problema sa kanilang ovaryo, sa fallopian tube, ipuin mo nga po yung kanilang mga reproductive system na yan upang sa ganun yung mga nagnanais na magkaroon ng supling, Lord God, na yung bibigay. I-clear mo nga po ang kanilang mga reproductive system in Jesus' name. Salamat, Diyos, na ngayon, even yung mga nakikinig at nanonood na nagsasuffer sa mga sakit sa buto, yung mga, Lord, I pray na pagalingin mo nga po sa kanila sa ng karamdaman nila sa kanilang arthritis, yung mga may rheumatism, Lord, yung mga nagsasuffer ng gout, yung pain na nararamdaman nila in Jesus' name, ibsan mo nga po, Lord, at i-correct yung mga sistemang iyan upang iyan po, Panginoon, ay totally ma-wipe up na in Jesus' name. Lord, thank you that even yung may mga problema sa kanilang pag-ihi, yung may mga infeksyon, tunawin mo ang mga bacteria, mga virus na dumadaloy sa system na yan in Jesus' name, na iyo nga po itong bibigyan ng kalutasan, kagalingan sa matamis na pangalan ni Jesus, Lord God. Lord, ganun din po sa mga tao na may mga kamag-anak, kaibigan, o mga kakilala na naka-wheelchair, nakaupo sa kanilang mga wheelchair dahil hindi makalakad, Panginoon. Yung mga may paralysis, yung mga may polio, Lord God, o yung mga na-stroke, Lord God, ibigay mo nga po sa kanila yung restoration ng kanilang health. Ibigay mo nga po, Lord, pagkalooban mo sila ng pang rehabilitation, i-rehab mo nga po sila sa mga kanilang mga nararamdaman, Lord God, na tunay nga na sila ay makabalik sa dati nilang pagkilos, sa dati nilang mga gawain, Lord God, at walang imposible na hindi mo kayang gawin sila ay makalalakad ng maging ang mga nagkasakit na hinatulan na ng doktor, binigyan na ng sentensya ng araw ng kanilang buhay, Panginoon. Subalit sa pangalan mo, Panginoon, yung nga pong i-reverse, Lord God. You will turn around things in their favor, Lord God. Stir up their faith, Lord God. Build up their trust, Lord God. Remove every doubt in their hearts
that you have already won the victory over nung ikaw ay pinako sa krus, Panginoon, sapagkat sinabi mo that by your stripe, everyone will be healed. That by the stripes, bawat latay na tinamo mo sa iyong katawan ay magsisilbing aming kagalingan. Tunay nga po, Panginoon, that in the name of Jesus, I cancel every name na mga sakit na yan sa aming mga katawan, na whatever dysfunctions meron sa aming mga parts of the body that is not in accordance with your will and plan, Lord God, yung nga pong tatanggalin yan, sapagkat, Lord, I pray that during this time of illness, during this time of diseases, during this time of physical incapacity, Lord God, sinabi mo, when we are with you, are our strength, Lord God. And that, Lord, na pagka kami ay gumaling, Panginoon, Lord, gagamitin namin powerful testimony and how bilang Panginoon na tagapagligtas, ikaw nga po ang best doctor. You are the great physician, Lord God, the great healer, Lord God. Nothing is impossible with you, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, na ngayon pa lamang kiniklaim na namin ang kagalingan na yan, na aming nararamdaman mula ulo hanggang sa aming talampakan, Panginoon. Yun na nga pong hinihipo ang bawat parte ng aming mga katawan kung saan may bacteria, may virus, o kung ano mga dysfunction na nagaganap dyan in the name of Jesus. Ito na nga po ay iyong nililinis, Lord God. Tinatanggap namin yung kagalingan na yan, yung pag-sasaayos ng mga yan. In the name of Jesus, Lord God, I pray that this will be your great miracles, yung miracles of restoration, Lord God, transform lives, even, Lord, yung healing, yung bagay-bagay na ibabalik mo kami sa dati naming kalusugan, Panginoon. Lord, I pray na those who are yung mga nasa hospitals, na mga kakilala namin, mga kaibigan at kamag-anak namin, Lord God, inaabot mo rin po sila, Panginoon, ng iyong kagalingan, at tunay nga ay magsusupply ka ng lahat ng aming pangangailangan, Lord. Maraming salamat dahil tinatanggap na namin yung victory, yung freedom, na ngayon pa lamang ay lubos na aming pinagpapasalamatan, Lord, dahil walang ibang tanging makakalunas ng mga bagay-bagay nito kundi ikaw lamang, Panginoon, Lord. Lord, nawa ikaw nga po ang maluwalhati, ikaw nga po ang maitaas sa mga pagkakataong ito kung saan ang aming mga kapatid na nakararanas ng ganitong mga karamdaman ay pag nakatanggap ng kagalingan mula sa iyo ay magpapatotoo na ikaw ay Diyos na buhay, Diyos na kumikilos, na Diyos na hindi umiwan sa amin kahit kailan, dahil yan ang pangako mo that you will never leave nor forsake us, Lord. That you are our great healer, Lord. Thank you, God. This I pray na ikaw ang mag-glorify, ikaw ang ma-honor. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Amen. Ayan po, patuloy po tayo magdasal ngayong araw na to. Ayan po, kung kayo po nakakaranas sa mga anxiety, depression, hindi po kayo nakakatulog, o may mga bagay-bagay po kayo na pagdidesisyonan pero hindi po kayo makapagdesisyon. Ayan, may mga na-trauma po kayo sa mga past, na-abuso po kayo ng inyong mga employer, sa mga OFW, sa mga nakaranas ng trauma, sa pang-aabuso ng kanilang mga asawa, emotionally, physically, at yung mga nakaranas ng karahasan, sa kaguluhan o sa gera. Ayan, na-trauma po kayo, o yung kayo po'y bata pa lang, nakaranas kayo ng mga pang-aabuso ng ibang tao, o may mga nasaksihan kayong ibang bagay na paulit-ulit na bumabalik sa inyong kaisipan, nakaranas kayo ng takot, nakaranas kayo ng emotionally. Ito po ang pagkakataon na ipagdasal natin sa Panginoon ngayong araw na to. Sama-sama po tayo humingi ng kagalingan sa ating kaisipan. Yes, Lord God, ikaw yung Diyos na dakila, ikaw yung Diyos na banal, Panginoon. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin. You're the Lord of the Lord, you're the King of the King, you are Alpha and Omega, Panginoon. Lord, you're the God of sovereignty, Panginoon, Lord God. Lord, ikaw yung Diyos na hindi nagbabago noon at
magpakailanman, Panginoon, at walang hihigit sa iyong pangalan, at ikaw lamang ang nag-iisang Diyos sa buhay, Panginoon. Lord God, ngayong umagang to ay kami lumalapit sa iyo, Panginoon, Lord God, ng aming mind, Panginoon, Lord God. Ngayon, Lord God, ibigyan niyo kami ng kalakasan, Lord God, sa anumang gawa ng kaaway, Panginoon, na gumugulo sa aming kaisipan, Panginoon. Lord, na i-reveal mo po yung any manipulation ng demonyo sa aming kaisipan, Panginoon, Lord God. We rebuke in the name of Jesus, Lord God, sa aming kaisipan, Panginoon. Nabigyan niyo kami ng strength, Panginoon, Lord God, na lagi kami kumapit sa iyo, Panginoon, sa aming emotion, sa aming heart, Panginoon. Kung ano may mga pinagdaanan namin, mga hardest, yung mga pinagdaanan namin, pang-aabuso ng mga ibang tao sa amin, sa mga employer namin, sa mga asawa namin, o sa mga asawa ng mga na nanunood na nakikinig ngayon, Lord God, o sa mga batang sila ng mga bata pala ay nakaranas ng pang-aabuso ng ibang tao, o may nasaksihan silang kaharasan na hanggang ngayon pa ulit-ulit na bumabalik sa kanilang kaisipan, Panginoon. Lord, ikaw siyang magbigay ng kagalingan sa mga kaisipan namin, Panginoon, na Lord, na mawala na to, o Lord God, kung maalala namin to ay mawala yung sakit, Panginoon, mawala yung galit, Panginoon, Lord God, na Lord, nabigyan niyo kami ng peace of mind, Panginoon, Lord God, hallelujah, Jesus, hallelujah. At Lord, dalangin namin, Lord God, yung aming kaisipan, ang aming puso, Panginoon, Lord God, ay laging sa iyo, Panginoon, Lord God, na magtiwala sa iyo, Lord God. At Lord, any flesh, Panginoon, sa aming kaisipan, Panginoon, kung kami, Lord God, ay nakakaramdam ng mga any flesh, Panginoon, sa aming kaisipan, Lord God. In the name of Jesus, Panginoon, Lord, nabigyan niyo kami ng kalayaan, Panginoon. Any desire of the flesh and mind, Panginoon, we destroy in the name of Jesus, Panginoon, Lord God, your precious blood of Jesus, Panginoon. At Lord, kung ano man po yung every satanic agenda, Panginoon, Lord God, na nagpipigil sa amin, Panginoon, upang magpuri, maglingkod sa iyo, Panginoon, Lord God, we rebuke in the name of Jesus, Lord God, we cancel, Lord God, any sa isipan namin, Lord God. At Lord, idinidictate namin sa iyo ang aming thought, ang aming emotion, Panginoon, na Lord God, na lagi sa iyo, Panginoon, ay maitaas upang purihin ka, pasalamatan ka, Panginoon, Lord God. At Lord, na sa araw na to, Panginoon, Lord God, ikaw siyang pumilis, Panginoon, Lord God, na i-refuse namin sa aming kaisipan na ano man yung any temptation, Panginoon, o yung mga balakid ng kaaway, o yung kinocontaminate ng aming kaisipan, Lord God. Lord, wag mong hayaan tong aming kaisipan, Lord God, ay maging ng kaaway, Panginoon, na kanya maging step, Panginoon, bagkus, Lord God, yung kaisipan namin, maging peace, Panginoon, maging guide, Lord God, lagi ng Holy Spirit, Panginoon, na Lord God, yung laging kaisipan namin, maging positive, Panginoon, na alisin mo po yung mga negative thought, Panginoon, Lord God, na yung aming kaisipan, Lord God, ay lagi mong bigyan, Lord God, ng makabuluhan, ng pagpupuri sa iyo, na maging positive. At Lord God, yung aming kaisipan, Panginoon, bigyan nyo ng peace, Panginoon, in our heart, Lord God, na bigyan nyo kami ng peace, na magtiwala sa iyo, Panginoon. At Lord God, kung kami nakakaranas ng takot, yung naguguluhan sa mga ganitong sitwasyon, lalo na ngayon may pandemic, Panginoon, kung sino po yung nagkakaroon ng takot, Lord God, o sino yung nagkaroon ng COVID-19, o naging positive siya, Lord God, na Lord, nabigyan nyo kami ng peace of mind, Lord God, dahil ikaw siyang may control ng lahat, Panginoon, Lord God, na Lord, kung kami, Panginoon, ay naguguluhan, bigyan nyo kami ng kapayapaan, nabibigyan nyo kami ng tamang pagdidesisyon, Panginoon, sa bawat araw, Panginoon, Lord God, upang maitaas yung pangalan mo, Panginoon, Lord God, na Lord, wala kaming ibang malalapitan at masasandalan, Lord God, kundi sa iyo lamang, Panginoon. At Lord, na dinideclare namin, Panginoon, na Lord God, ang aming kaisipan lagi ay maging kalakasan, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, na sa pangusap mo sa amin, sa pamamagitan ng aming kaisipan, ay dinggin ka namin, Panginoon, na mapakinggan ka namin, na sundin ka namin, Panginoon, sa iyong mga sinasabi, Panginoon, Lord God. At Lord, nabigyan nyo kami lagi ng spiritual sensitivity, Panginoon, na maging alert kami, Lord God, sa mga bagay-bagay, Panginoon, Lord God, na mawarningan kami, Lord God, sa aming gagawin kung hindi ito ay ayon sa iyong kalooban, o ito isang
Lord God, na balakid sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon, Lord God. We pray, Panginoon, Lord God, ang aming puso, ang aming kaisipan, Lord God, ay palayain mo, Panginoon, sa anong gawa ng kaaway, Panginoon, Lord God. Break every chain, Panginoon, Lord God, na maging refresh, Panginoon, maging fresh ang aming mind, Panginoon, Lord God, upang kami lumapit sa iyo, Panginoon, upang maging tagapagpala din kami sa iba, mabahagi namin yung salita mo, Panginoon, Lord God, Hallelujah, Jesus. Lord, wala kaming ibang may tata sa araw na to, kundi ikaw lamang, Panginoon, Lord God, at lahat ng kagalingan, Panginoon, sa iyo nang gagaling, Panginoon, at Lord God, na alam namin na pagagalingin mo ang bawat isa, Lord God, in our mind, in our spirit, in our soul, in our physical body, Lord God, dahil ikaw yung Diyos sa buhay, ikaw yung great physician, Panginoon, Lord God, walang imposible sa iyo, Panginoon, at lagi, Lord God, ang aming puso, ang aming kaisipan, ay matanggap lagi ang kalooban mo, Panginoon, na God, at lagi ikaw ang masunod sa buhay ng bawat isa, Lord God. Maraming salamat, Lord God, lahat ng papuri at salamat ay sa iyo lamang, Panginoon, sa matamis mong pangalan, Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Ayan po, maraming po salamat sa pagsama sa amin ngayong araw na to. Ayan po, nawa po ay kayo na pagpala. Ayan, bago po kami magtapos, ayan, may mga announcement po kami ngayong umagang to, ngayong araw na to. Ginanay Rosalina. Nakamute po kayo. Amen. Praise God. Hallelujah. At meron tayong mga pabatid o announcement sa umagang ito. At sa mga kapatid na wala pang connecting group, we encourage you to be part of our connecting lives upang lumago, tumibay, at tumatag sa ating pananampalataya. Maging we encourage you to be part of our connecting lives. Like, subscribe, share LBJ page, LBJ YouTube channel, click the bell button to receive every upload. LBJ Philippines FB page, LBJ Middle East Group, at patuloy kayong sumama sa amin tuwing umaga upang mapagpala at maging pagpapala tuwing umaga. Salamat po. Amen. Si Ate Cecilia. Opo, salamat Ate Rosalina. Inaanyayahan din po namin kayo na samahan kami araw-araw dito sa aming International Daily Dasal na mapapakinggan at makikita sa inyong mga pages na nabanggit ni Ate Rosalina tuwing alas 5 ng umaga. Ganun din po, meron tayong Middle East Daily Dasal na kung sino man sa inyo, yung may mga kamag-anak, mga kakilala, overseas workers, atin pong anyayahan na sila ay makilahok din na sa daily dasal na ginaganap mula Sabado hanggang Huwebes, 6 o'clock ng Bahrain time, Saudi Arabia time. At ganun din po, meron silang Middle East online worship. Tuwing Friday po ito, 9 a.m. sa kanilang Bahrain and Saudi Arabia time. Ito po ay isang gawain kung saan open po ito na mag-join kayo, especially yung mga nasa part ng mga Middle East, yung mga countries dyan na yung Middle East at mga connecting countries dyan, sila po ay welcome po na maki-join din sa gawain na yan. Maraming salamat po. At ayan nga po, may mga karagdagang announcement po tayo. Kung kayo po ay may kakilala o kayo po ay taga Cavite, ayan po, meron din pong connecting live sa Cavite. Ayan, dyan po sina Pastor Marlon at sina Pastora Beverly naghihod po ng connecting live. Ayan po, na i-message nyo lang po ang LBJ para kayo po ay ma-reach out namin. At ayan din po, meron din pong events sa mga taga Caviteño o sa any part of the Philippines. Ayan nga po, kung ikaw po ay mahilig kumanta, yan, ito na ang pagkakataon nyo na
mag-karaoke, maging Star Night o karaoke night po sa August 27 to 28 po yan, 8:30 to 9:45 p.m. po. Ayan, i-message nyo lang po kami how to register dyan po sa karaoke night. Ayan din po, meron din po sa August 25 ang cultural exchange. Ayan, about food o culture o hobbies, kung ano po yung iba't ibang mga food sa iba't ibang bansa o iba't ibang nationality o culture. Ayan, dito po pag-uusapan ng bawat isa. Ayan, diyan i-message nyo din po kami how to register. At ayan nga po, bago po kami magtapos, ayan, magsama-sama po ulit tayo bukas. Bukas po, ayan, meron po ulit bagong magte-testimony o magkukwento kung ano po yung mga nasagot ng Panginoon sa kanila. At kung kayo po ay meron din na mga nasagot ng panalangin, maging kayo, kaibigan nyo, kapamilya nyo, ibahagi nyo naman po yan sa amin at kami po matutuwa na makarinig ng mga good testimony po, yung mga nasagot ng Panginoon sa inyong mga dasal. Yan po, i-message nyo lang po kami. Ayan po na paano. Ayan po, maraming po salamat. Kami po ay magpapaalam na. Magkita-kita ulit po tayo bukas. Happy blessed day po. Bye-bye! Bye-bye! Ingat po. God bless! Bye-bye. God bless po. Good day!